iba rin kasi talaga yung lumalabas ka sa comfort zone mo eh. Mapabaliwala po ang inyong pag-iipon at pagpe-prepare kung ang health nyo naman po ay bumibigay na. Magtiwala ka lang sa Diyos na mas may magandang darating. Pero kailangan mo muna i-give up ang isang bagay. Hello po! Welcome back sa aming channel, Balikbayan Farm Diaries. First and foremost, we would like to express our deepest gratitude sa inyong panonood, sa inyong pagsuporta sa amin. Maraming salamat po. We are so overwhelmed sa inyong mga positive comments, inyong positive feedback sa aming channel. Marami pong nakagusto sa inyo dun sa aming video where I interviewed my dear husband here. And parang marami talaga nakarelate. It simply shows na hindi kami nag-iisa, di ba? This journey feels less lonely dahil we know na someone out there can relate and someone out there needed to hear, di ba? Needed to hear our personal experiences and personal thoughts. Sana magustuhan nyo yung mga ideas na maibibigay namin sa inyo. Hopefully, makatulong sa inyo sa paggagawa ng mga desisyon. Kasi ang pagbalik sa Philippines, napaka-laking decision, medyo risky, pero nangyari sa amin, nagustuhan namin. Hindi naman kami masyadong pihikan, kaya sanay naman kami sa hirap. Kaya hindi naman kami, yung mga normal dito na mga challenges, napagdaanan na namin yan kasi dito naman kami dumaan dito naman kami lumaki sa Philippines. So, yung pag-stay namin sa abroad, parang bonus na sa amin yun na experience namin yung buhay sa Amerika. Pero napakalaking blessing din yun sa amin. Pero mas talagang gusto pa namin dito dahil malaki yung pagkakaiba ng buhay dito tsaka sa abroad. Yes. Like, iba-iba naman kasi din tayo ng journey sa buhay, iba't iba rin tayo ng mga situation, and we truly believe that this kind of life and this kind of decision to move back here in the Philippines is not for everyone. Naintindihan po namin ang sitwasyon ng iba kasi 'di ba may mga nag-comment na hindi pa namin kayang umuwi dahil iniisip sila ng mga bills, may anak na kailangan intindihin. We truly understand that. Yeah. But we're not here to force anyone na bumalik na rin kayo lahat dito. 'Di ba? Mag-farm na rin kayo. We're not forcing anyone to do that. We just want to share our thoughts and our personal experiences to help. Kasi para sa nangyari sa amin, nung nasa abroad pa kami, talagang nagpa-practice na ako ng farming dahil yun ang gusto ko nga. Mahilig ako mag-ano ng mga halaman, mga gulay, nagtatanim, nagpa-practice na talaga ako. Kaya pagdating dito sa Philippines, parang may experience na rin ako sa pagtatanim. Tsaka yung mga pag-alaga ng hayop, nag-alaga ako ng mga laying hen sa US kahit winter. Pero talagang na-appreciate ko yung pagkakaiba ng weather dito sa Philippines. Kasi sa US, nag-struggle ako during the winter kasi yung pagpapakain ng mga manok, ang lamig-lamig. Tapos pag hindi mo nakuha kagad yung itlog, pumuputok yung itlog. Tapos hindi na namin na gagamit, na papakinabangan yung itlog. So to add, siguro a little advice lang din to those who are still like waiting 10 years bago daw sila umuwi, 5 years bago umuwi. Siguro seize the day and prepare. Make every day count and prepare towards your goal kasi 'di ba you still have 5 or 10 years to go. Like he said, 'di ba, nag-prepare kami, nag-mini garden din kami doon. Besides sa mga flowering plants, nagtanim din kami ng mga gulay. Tapos yun nga, nag-alaga siya ng mga hayop. Make every day count towards your goal. So that's one, preparing, and then another one is saving din, 'di ba? Dito sa Philippines, ang tinapos po ni Mister ay banking. yeah, sa finances. Kaya magaling siyang hawak ng pera. Magaling ako mangupit. Magaling siya maghawak ng pera. Tapos ako naman po ay teacher. Teacher po ako dito sa Philippines. Pero sa US, ang naging trabaho natin ay? Ako nagtatrabaho sa paggawaan ng bintana, Anderson Window. Yes. Doon siya pinakamatagal talaga nag-work. Pero nung nagsimula siya sa Amerika, marami na rin siya. Marami akong mga trabaho, pero yung matagal ako sa Anderson Window, mga 20 years ako nagtrabaho. Yes. Pero na-burnout na ako dahil hindi ko naman gusto na yung ginagawa ko. Kaya ang ginawa namin, nag-decide kami, binenta namin yung bahay namin sa US.
Tapos yung equity ng bahay, yun na lang ang dinala namin sa Philippines para yun ang magiging, pag mag-start up kami ng business o ano man, at least meron kaming puhunan. Right. Tapos ako naman, hindi ako nag-practice ng aking profession doon dahil gusto kong mas mabantayan ng mabuti yung anak namin. Tsaka masyadong mahal po ang daycare doon sa US. Kung magpo-full-time po ako doon, halos doon lang po sa daycare mapupunta yung sasweldohin ko. Tapos hindi ko pa nakikitang lumalaki yung anak ko. So, ayun, hinomeschool ko po siya, nagpapalitan kami. Kapag ako yung nagtatrabaho sa umaga, sa hapon siya hanggang gabi. Tapos minsan nag-switch din kami, no? Minsan siya naman yung sa umaga, tapos ako naman yung nag-work sa gabi. So, nag-workout naman. Thank you, Lord, di ba? Ito naman at lumalaki namang maayos yung aming anak. Marami nagtatanong kung saan daw kami dito sa Philippines. Dito po kami sa Sorsogon City. Yes, sa Sorsogon City. Sa Buhatan, Sorsogon City. And we're grateful kasi farm life, pero malapit din kami sa city pag may mga kailangan kami, Yeah. di ba? Mabilis lang kaming makakapunta sa city. Yan. Tapos, marami rin pong nagtatanong, paano daw naka-adapt ang ating anak dito? Actually po, siguro nakatulong yung yung bago kami mag-for good dito, bago kami umuwi dito, ay nakauwi na rin siya one time. Actually, two time. Yung first time is very baby pa siya noon, wala pa siyang muang. Tapos yung pangalawa, 4 years old siya, umuwi kami dito para magbakasyon. So, na-meet niya yung mga kamag-anak niya both sides, sa family ko, sa family niya. So, may familiar faces na siyang, nakikita nung umuwi rin kami dito. Tapos, meron din siyang mga kamag-anak na nakakadalaw din sa amin doon sa Amerika. So, close siya sa family. So, pagdating namin dito, parang yung transition, hindi na rin siya masyadong nahirapan. At the same time, dahil nga siguro hino-homeschool namin siya, close siya sa daddy niya, close siya sa akin. So, kami yung safe place niya. So, it doesn't really bother him kung saan kami. Kung sa Amerika kami, masaya siya. Kung dito siya, masaya rin siya. Di ba? Ganun pa Pero rin. Yeah. palagay ko mas gusto niya rito eh. Pag tinatanong namin, sabi niya mas gusto niya sa Philippines. Lagi siya nakakapunta sa dagat. Dagat. Kasi yung family namin, mahilig din po kaming mag-travel, especially dagat talaga. Para bang tinatawag kami ng dagat. Yeah. Islander, Kaya lagi kami nagko-cruise every year Yes. dahil mahilig kami sa Sa dagat. mga pasyal-pasyal sa dagat. Yeah, we still schedule joy, kumbaga. Hindi lang kami work, lalo na po si husband, very masipag. Ni-schedule din namin ang family time, di ba? Kasi importante yan eh. Napaka-importante na may oras tayo sa ating pamilya. Yes. Kaya very tight ang aming relationship. Isa sa nagustuhan namin dito sa Philippines kasi pag gusto namin pumunta ng dagat, yung magagandang dagat, parang it's only 30 minutes or an hour away. Yeah. Samantalang pag nasa Amerika kami, pag gusto namin magbakasyon, talagang pinag-iipunan pa namin na Pagpaplanuhan ng parang yung pagbabakasyon namin na maganda, yung parang once a year lang once yun. a year na pag-iipunan namin. Samantalang dito, kung gusto namin pumunta ng dagat, mga every other week, kung gusto namin, pag hindi kami busy, anytime pwede kami mag-enjoy na pumasyal sa magagandang lugar. Yes. Halos, 15 minutes, 20 minutes, no? Ganun. Ma- Pero kung gusto mo pa talagang libutin ng Sorsogon, pwede din eh, no? Ang napakadami pong magagandang dagat dito, nakakatuwa. Parang yung tubig niya talagang clear. Kung makakapunta kayo sa Sorsogon, maraming parang yung tubig rito, parang mga dagat, parang crystal clear. Yes. Na parang yung nakikita lang namin sa ibang bansa na talagang napakaganda ng tubig. Sobra. That's right. Kasi dun sa Minnesota, lake. Pero iba ang lake eh. Iba pa rin ang dagat. Ibang pa rin ang dagat talaga. Tapos nga, dahil mas matagal naman kasi ang snow sa Minnesota, nakakapag-lake kami pero sandaling-sandali lang din. Ang mga katanungan sa comments, we are trying our best na i-accommodate lahat ng questions nyo. Ayun, paano daw tayo nakaipon? Tsaka ano yung ginastos natin pa uwi? Na-answer mo na ba yun kanina? Yeah. Na binanta natin yung bahay. bahay. Hindi po niya ginalaw ang kanyang 401k. At saka yung, parang may nagtanong yata yung sa SSS, nag-opt out na ba daw Paano tayo? ako makakakuha sa Social Security dahil 52 pa lang ako. The earliest parang 62. Kaya wala pala ako makukuha na sa retirement until I turn 62. Yes. Tapos, yung sa work niya, ano ba yung sa work mo? Sa work ko, meron din kaming pension. Pero hindi ka pwedeng kumuha until you turn 55. Or, may or option ka. 55 or retirement age na 65. So, pag-iisipan ko kung ano yung magiging future.
Right. ng Pero finances. right now, we don't need it pa naman, ano. Yeah. And we still have time to think about Kasi it. mura pa ngayon ng kilo ng galunggong. Ang kagandahan dito sa Bicol, talaga kuminsan talagang napakamura ng isda. Oo. Ipapakita namin sa inyo, kanina bumili ako ng worth $20 na isda, napakadami. Yeah. Ipapakita namin sa inyo sa video. Yeah, we are going to make a separate video, 'di ba? About Oo. it sa yung mga bilihin dito sa Pilipinas. Para lang may idea rin kayo kung magkano na ba. Pero syempre iba ang bilihin dito sa amin sa Bicol, iba rin sa Maynila, iba sa ibang lugar. But at least siguro parang magkakaroon pa rin kayo ng idea in a way, 'di ba? Kasi hindi naman siguro masyadong nagkakalayo ang mga presyo. Yes. Basta to si Mister, basta biglang bumagsak ang presyo, manok man yan, isda. Naku, bibili na yan ng bulk, 3 kilos, 5 kilos. Nilalagay ko lang sa freezer habang mura yung mga bilihin. Yeah, that's right. Kasi alam mo naman ang isda, pag masama ang panahon, mahal ang isda. So, yung panahon hindi na ako naapektuhan dahil yung isda nasa freezer na. Tapos sabi, how did we transition responsibly? O ito pang may ano ko sa inyo na kasi yung pagbebenta ng bahay, tapos yung mga inisip ko parang ang daming gagawin, yung mga Yeah, gamit, overwhelming, yeah. Very overwhelming. yung mga gamit mo kasi nag-accumulate na yung gamit ko nang napakatagal ko nang nakatira sa Amerika. Hindi ko na ang binenta ko lang yung may matataas na value na pwede kong ibenta sa Craigslist o Or sa Facebook market. Pero yung karamihan ng halos lahat ng mga gamit ko sa bahay, dinonate na lang namin sa Goodwill para ayoko na kasi kung magagarage sale ka, babarating ka lang naman. Tapos mapapagod ka pa, lalagay ka ng maraming effort. Donate mo na lang, i-ano mo na lang na tax credit. Yun na lang ginawa ko para less hassle tsaka less na gagawin sa pagbebenta ng bahay. Tsaka siguro, pareho kasi kaming hindi materialistic na parang, kasi yung ibang tao, the reason why they are having a hard time talaga na mag-move back dito, attached sila sa mga bagay, like super attached sa bahay, sa kotse, o sa mga gamit, 'di ba? Kami, malungkot din kami, umiyak ako personally. Naiyak din ako nung talaga nag-say goodbye na kami dun sa house na yun kasi marami kaming magagandang memories dun sa bahay na yun. Talagang naging safe haven ko rin yung house na yun talaga. So, may ganun. Pero siguro nga kasi hindi, when it comes naman dun sa mga material like yung kotse, yung 'di ba? Parang hindi kami masyadong nahirapan sa adjustment ba. Basta parang ganun ganun yung nakikita ko sa aming dalawa na we are not very attached dun sa mga material na bagay. Tsaka hindi naman kami mahilig sa mga magagarang sasakyan. Tsaka kahit sa mga gamit. Mahilig pa rin ako mag-ukay-ukay kahit nandiyan ako sa Amerika. Yung mga sapatos ko nga galing lang sa Goodwill. Yes, sa mga clearance. Savers. Yung mga used na. Kasi parang parang parehas din. Oo nga. Basta yung importante naman is yung Nagagamit. may nagagamit ka. Parang function over fashion, di ba? Hindi talaga ako mahilig din sa mga branded na mga gamit. Maswerte na nakakabili tayo sa outlet ng mga matitibay na sapatos. Sale, $20. Sale pa. Di ba? Tsaka yung mga bags ko nga, parang pinamigay ko din. Minsan riregaluhan niya ako kapag Black Friday. Yes, my love. So yun, hindi kami mahilig sa mga magagarang gamit. Naka-move on kami siguro ng mas mabilis, ganon, dahil mahal din naman talaga namin ang Pilipinas. Kahit nung nandyan kami sa Amerika, hindi naman nawala yung pagmamahal namin dito. Tsaka yung family rin kasi namin nandito pa, di ba? So, madali lang yung naging move on process namin. Para sa sinabi ko, ako na-touch ako sa garden ko dahil gustong-gusto ko talagang pinag-anuan ko ng maraming oras. Pero iniisip ko na lang na kailangan mo i-give up ang something good to get something better. Na mas malaki pang, parang magtiwala ka lang sa Diyos na mas may magandang darating. Pero kailangan mo muna i-give up ang isang bagay. So yun na lang pinaghahawakan ko na Kaya ngayon,
Talaga dito nung naglilinis ng property, talagang mahirap, pero parang na-envision ko na kung anong gagawin ko rito na hopefully mapakita ko sa inyo sa future kung Mhm. anong kalalabasan itong property na nabili namin. Yeah. Iba rin kasi talaga yung lumalabas ka sa comfort zone mo eh. We had a comfortable life sa Amerika. Pero, alam mo yun, iba pa rin yung you're still going for your dreams and you're willing to go out of your comfort zone to pursue your dreams. Kasi may growth pa rin, di ba? Marami pa rin growth na nangyari sa amin bilang mag-asawa. At saka, ano din, parang mas naging close din kami as a couple. Na-test din kami. Na-test din ang aming pagsasama. And, ayun nga, dahil in so many ways, halos para magkaugali kami. Halos lang Mas mabait ako. Masabay na in so many ways, medyo magkaugali kami. So, nagkakaintindihan kami and we know how to hold space for each other. We know how to agree, to disagree. Saka ako naman, napakaswerte ko kasi karamihan na mag-asawa na nasa abroad, yun ang pinagtatalunan nila dahil ang isa gusto na mag-retire sa Pilipinas, tapos ang isa ayaw. Kaya yun ang nagiging simula ng pag-aaway nila. Samantalang sa amin, parehas ang opinion namin sa pag-move back dito sa Philippines. Mhm. Kaya wala kaming pinagtalunan na pagbabalik dito sa Philippines. Yeah, kasi ang importante sa akin, yung buo kami. Importante sa akin yung buo kami na lumalaki na magkasama kami. Yung values nga, di ba? Like we always say sa aming mga videos, kung aligned sa values mo, di ba? Whatever is aligned sa values mo, dun kayo. So, yeah. Marunong naman ako mag-submit. Kasi Submit to your kasi sabi sa Bible, you must submit to your husband. Kaya lagi kong nire-remind sa asawa ko yun. Kasi nire-remind ko rin siya, love your wife. Like Jesus loved His church. Yeah. Hindi, yun nga. Tapos, at the same time, marami ako namimiss sa Amerika. Tsaka parang, may time talaga na minsan nalulungkot pa rin ako kasi namimiss ko rin yung buhay sa Amerika. But, alam mo yun, tinuturuan naman tayo ni Lord na talaga mag-follow sa lead niya. And, yung tinuturuan tayo ni Lord na talaga maging grateful sa kung ano yung meron ka ngayon. Kung nasa abroad ka, tapos kung may monthly income ka na, sabihin na lang natin na may passive income ka na $1,000, napakalaki na niyan dito sa Philippines. Marami ka nang mabibili niyan. Kasi para sa isang araw, nag-grocery ako, dalawang malaking box ng mga groceries. Parang binayad ko parang $60 lang. Samantalang nung nasa Amerika ako, pag nag-shopping ako, talagang $400. talagang napakamahal yung pag nagko-Costco ka, 300, 400, 500. Samantalang dito, minsan nagugulat din ako dahil marami na ako napamili. Pero parang kung may pera ka na dollar, parang napakalaki ng value. Lalo na ngayon, 1:60. Kaya na talagang malaki yung mararating kung may passive income ka na $1,000 a month. Buhay na buhay ka rito, lalo kung nasa probinsya ka lang. Kasi mas mura rito yung cost of living. Saka makakapagpasyal-pasyal ka pa. Yeah. Samantalang sa Amerika, kung pupunta ka, magpapasyal ka, punta ng Florida, mag-aeroplano ka pa. Tapos mag-hotel ka. Tapos every time nakakain ka sa restaurant, ng mga grupo kayo, at least $100. Kaya napakamahal. Samantalang dito, bundat ka na sa pansit, pinabayad ko lang 12 pesos. So parang 15 cents US dollar. Kaya malaking pagkakaano dito, malaki yung mararating ng pera ninyo kung dito sa Philippines. Kaya lang iba-iba tayong pananaw sa buhay. Pananaw, yeah. At yung pinaka-importante siguro na may advice din namin para po dun sa inyo, sa iba sa inyo na gustong magbalikbayan after 5 years, 10 years, besides sa pagpe-prepare, pag-iipon, at saka yung learning about farming, bukod doon, ito yung pinaka-importante, take care of your health. Yeah. Kasi mababaliwala po lahat ng perang inipon ninyo at yung knowledge na na-acquire ninyo about farming kung ang health niyo naman ay talagang Iwasan nyo yung $1.99
Costco na pizza. pizza sa Costco na may kasama ng drink. Yeah. Ano na lang talagang blessing na lang na itong asawa ko ay talagang hindi naman hindi naman sobrang tag dito yung maraming maintenance, yung cholesterol niya lang yung kailangan naming alagaan. Pero yun nga po, advice talaga, mental health, physical health, naku, alagaan niyo po yan. Make sure na may lakas pa kayo in 5 years, 10 years, kasi like, nako, paulit-ulit, we're gonna say it until we're blue in the face. Health is wealth. Mapabaliwala po ang inyong pag-iipon at pagpe-prepare kung ang health nyo naman po ay bumibigay na. So, while you are still there, you are still working towards your dream, schedule joy. Schedule nyo rin po yung check-up sa doktor. The schedule joy para sa mental health and then prioritize your health. Diba? Yep. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood. And we are going to see you on our next video. Bye! Itong kulungan na to, maganda to. Ang cute oh.